Church, and welcome to Jesus King of Kings online worship service. Today, if you can grab your Bibles before we sing to the Lord and worship Him, we will read a couple of verses in Psalms chapter 47, verse 1 and 2. Amen. It says here, "O clap your hands, all you peoples. Shout to God with a voice of triumph. For the Lord Most High is awesome. He is great, King over all the earth." Can we lift up our hands po mga kapatid and close our eyes? Father, maraming salamat because your presence is here. Thank you, Lord God, that you're continuously blessing us. Continuously, Lord God, your protection is upon us. And Father, today, as we worship, Lord, continuously maranasan po namin yung love mo sa buhay namin. Thank you, Lord God, in Jesus' name, amen. Church, I encourage you to rise up, to stand, and to clap, and to shout with a voice of triumph, the glory and praise to the Lord, in Jesus' name, amen. Hallelujah. God and King, His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand, and outstretched arm. His love endures forever. Reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us. Forever. Yeah. Amen. From the rising to the setting sun, His love endures forever. When of God we will carry on, His love endures forever. Sing God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Come on, sing, church. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever.
You are good, and I'll shout because you are good. You are good to me, and I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good, and you are good to me. Hallelujah! Come on, church, can we give him again the best clap offering in this place? You know po, there is something po spectacular when His people praise Him. Sabi nga po sa kinanta natin, in the sun or in the rain. And most especially kapag hindi po siya bright and sunny. Kapag it's challenging, sabi nga po ng Bible, it's a sacrifice of praise. At iba po yung dating kay Lord when His people lift up their hands in spite ng nararamdaman nila, in spite ng nangyayari sa paligid, especially kapag dark. Alam niyo po, sabi po ng Bible, it's an aroma to the Lord. Hallelujah. Can I ask for right now, can we just lift up our hands towards the Lord? In our own lips, in our own mouth, can you declare it? Lord, lagi kang mabuti, hindi ka nagbabago. And Lord, maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin today. Oh, hallelujah. Come on, just begin to praise Him wherever you are in your own lips. Oh, Jesus, we give you praise. We give you all the glory. We give you praise forevermore, Jesus. So wonderful. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music play. Though the storms may come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? No, I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes in the darkest night, for I know my Savior lives. I will walk with you, knowing you see me through, and sing the
all times. Sing when I win, I can sing when I lose my steps and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up. Sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath. Sing, for I know that I sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever sing enough? You can never say enough. How amazing is your presence. How can I keep from shouting your name? Though I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. Amen. Come on, can we give him one of the best praise today? Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God,
last time once again we sing. How beautiful, name above every name, exalted high you are. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. So wonderful. Join the song, lift your voice, as heaven and earth give praise. Fall to your knees at the feet of the Son of the one true God. Turn from all ways. Turn from all ways. Lift your eyes, for the kingdom of God is here. Open your heart. Open your heart, offer all, for Jesus Christ is here. Now we have found our own. We have found our peace. We have found our rest in the one who loves. He will light the way. He will lead us home as we offer all to the one who saved us all. Call on the name. Call on the name that is Jesus, Jesus, Son of God. He is Lord over all. Lord over all. He is good, and His mercy endures always. We have found our own. We have found our peace. We have found our rest in the one who loves. He will light the way. He will lead us
Can we give Him all the best praise today? Hallelujah. Sabi po ng Bible na no powers of hell, not even the past, the present, or the future can ever separate us from the love of Jesus. No height, no depth can ever separate us from His love. You know po, habang inaawit po natin, His love endures. Even po sa pinagdadaanan natin ngayon, if you can just open your eyes, His love endures. Tayo po mga anak niya, we can be afloat, we are not affected, we will rise up and overcome because His love endures. Father God, maraming salamat for using our worship today to fix our eyes on You and fix our eyes on Your unfailing love towards us. Father God, bless the word that we are about to receive. Lord, we declare na it will bring forth fruit upon fruit sa buhay namin. And Lord God, even the very place na we are in today, You are blessing, You are anointing. At Lord, maraming salamat dahil aalis kami. Tatapusin namin itong araw na to. Blessed, favored, and deeply loved by You. We give You praise. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen, and amen, and amen. God bless you po mga kapatid. You may now take your seat and receive the word of the Lord. Good morning mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Muli po ay gusto kong i-welcome kayo sa isang linggo, July 19, na ating pong sama-samang pananambahan sa pamamagitan ng online worship service. First and foremost, nais kong batiin yung aking anak, si Pastor Tim Biray. Kaarawan po niya ngayon at nagse-celebrate siya today. And I pray na talagang siya ay patuloy na lumago sa tinatawag natin na kanyang pananampalataya kay Lord. And God bless you, anak. Amen. So umaga pong ito, nais ko kayong i-welcome ulit sa new move ng Panginoon Diyos sa atin, new normal na tinatawag ng ating pong bansang Pilipinas. Ang new normal natin ngayon ay hindi kayo pwedeng lumabas ng bahay nang hindi naka-mask. At nakasanayan na natin to for how many months na. At naniniwala ako na katulad po noong dati nating gawi, ibabalik tayo ng Panginoon Diyos. At naniniwala tayong lahat ay kontrolado ng ating Panginoon Diyos. So umagang ito, nais kong magbahagi sa inyo ng isang aralin na labis kong ikinatuwa, labis kong ikinaligaya. At aminin ko po sa inyo, ito po ay nagbigay ng impact sa aking buhay. I hope, I pray na ma-impart ko sa inyo yung itinuro ng Lord sa akin at patuloy ko po itong ginagawa at hindi po ako magsasawang sabihin po ito. I would like to read a portion of the scripture kung saan po itong mensaheng ito ay nanggaling. Sabi po sa Roma Kapitulo 5, talatang 17, For if by one man's offense, death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Ito pong talatang ito ay may dalawang tiyak na bagay na binabanggit. For you, for me, for all of us.
Sabi ho dito, sa pamamagitan daw ng one man's offense, isang taong paglabag, sa pamamagitan ng isang taong pagkakasala. Alam ko naman na alam ninyo, tumutukoy po ito walang iba kundi kay Adam. Amen? At binabanggit ng talatang ito, dahilan daw sa pagkakasala, dahilan sa paglabag ni Adan, ang kamatayan ay naghari. Take note, sa wika Ingles, death, reign. Tagalog, naghari ang kamatayan. Lahat ng tao ay nanggaling kay Adan. Therefore, lahat ng tao ay nabubuhay ngayon na ang kamatayan ay naghahari sa ating lahat. Una sa lahat, yung tinatawag nating physical death, pagkatapos yung tinatawag nating spiritual death. Pero salamat na lang, itong talatang ito ay may pasubali, may good news. Yun daw tumanggap ng abundance of grace, kasaganaan ng biyaya. Sabi nga ng banal na kasulatan, for by grace are ye saved through faith. Sa biyaya, tayo ay naligtas. At nung tanggapin natin itong abundance of grace nato sa ating life, at pangalawa, ang sabi doon, the gift of righteousness, ang kaloob na katuwiran. 2 Corinthians 5:21, di ba, may nabasa tayo, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Ay ano, sabi dito, yung una, kanina, ulitin ko yung binanggit ko sa pamagitan ng paglabag ni Adan, ang kamatayan naghari. Pero yung pasubali natin at yung good news na binanggit ko, ang sabi dito ng banal na kasulatan, ang sino man tumanggap ng abundance of grace and of the gift of righteousness, ay ano, will reign in life, maghahari sa buhay. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan po ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Maliwanag na binabanggit ng Biblia. Uulitin ko. Sa pamamagitan ni Adan na nagkasala, nagkaroon ng paglabag sa utos ng Panginoon Diyos, ang kamatayan naghari. Yan po yung tiyak. Pero sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng kasaganaan ng biyaya at yung tinatawag nating kaloob na righteousness, katuwiran, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Madaling sabi, ang ibig sabihin, ang lahat ng tumanggap kay Kristo noon, biyaya yon pagtanggap mo kay Kristo. At tumanggap ka ng katuwiran, biyaya din po yon, sabi ng banal na kasulatan, ay maghahari sa buhay. Madaling sabi, mga kapatid, lahat tayo galing kay Adan noon, pero salamat na lang binigay ng Lord ang mabuting balita na nung makakilala ka kay Kristo, tumanggap ka kay Kristo, naging Kristiyano ka, naging born again ka, ikaw ay maghahari sa buhay. Take note of that. I'm saying that to you. I'm declaring that sa ating ngayong kalagitnaan na ang sino man tumanggap kay Kristo, ang sino man nakaranas ng biyaya ng Panginoon Diyos, ang sino man nakaranas na tumanggap ng kaloob na katuwiran ang ating Panginoon Diyos, walang iba kundi si Kristo Jesus, maghahari sa buhay. Take note, maghahari ka sa buhay na to. Isa sa ebidensya na mararanasan mo ang paghahari ng Panginoon Diyos ay yung tinatawag natin na binding and loosing na binabanggit natin noon. At nawa, dalangin ko sa umagang ito, maranasan mo ang tinatawag na binibigay ng Lord, the binding and loosing. Para maintindihan mo to, basahin natin ang Matthew chapter 18, verses 18 to 19. Sapagkat nandito yung tinatawag na binding and loosing, pagtatali at pagkakalag na may experience mo mula ngayon hanggang sa darating na mga araw. Sabi sa Matthew 18:18, assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father who is in heaven. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Wow! Anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Wow again! Muling sinasabi ko sa inyo, anumang hihingi ng dalawa sa inyo sa lupa at pagkakasunduan ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Nais kong pansinin po ninyo ang talatang ito na ating binasa doon po sa talatang 18 at talatang 19. Pansinin po ninyo, may 5 salitang you
na hinighlight ko ngayon. Tanong, kanino ba itong you tumutukoy? Sagot, sa iglesia. Pag sinabi natin iglesia, alam ko ibig niyo sabihin, natin sabihin, ang iglesia ay kumakatawan sa mga mananampalataya, sa mga born-again believers, sa iyo, sa akin, at sa lahat ng anak ng Diyos. Patunayan ko, kung aatras tayo ng isang talata, binasa natin ng Matthew 18:18, atras tayo ng konti, pag binasa natin ng Matthew 18:17, ang tinutukoy dito talaga ay iglesia. Ano po, basahin po natin, and if he refuses to hear them, tell it to the church. Yan po ang binabanggit sa talatang 17. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. So makatuwid, ganito lalabas ang talatang 18. Balik tayo. Binasa natin kanina verse 18 and 19. Umatras lang tayo, sabi natin, kanino ba ito tumutukoy? Tumutukoy pala ito sa iglesia. So ngayon balik tayo. Matthew 18 verse 18, ilagay natin yung church ngayon doon. Ganito lumalabas, assuredly, I say to you, whatever you, the church, bind on earth will be bound in heaven. And whatever you, the church, loose on earth will be loose in heaven. Therefore, lumalabas, tayo na iglesia, na Kristiyano, ang nagtatali. And number 2, tayo na iglesia, or Kristiyano, ang nagkakalag, saka lang susunod ang langit. Madalit sabi, tayo, ako, kayo, tayong mga born-again believers, ang nagtatali, saka susunod ang langit, magtatali. Ako, kayo, na mga born-again, ang nagkakalag dito sa lupa, saka lang ang langit, doon sa langit, ay magkakalag. Anong pinapakita na ito sa atin? Anong mensaheng dinadala sa atin? Naniniwala po ako mula pa noon, ngayon, ito talaga ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Pinapakita nito na ang God works sa pamamagitan ng iglesia today. Ang Diyos ang gumagawa, ang Diyos ang kumikilos sa pamamagitan ng iglesia o mga Kristiyano ngayon. Meaning, ulitin ko po ito, napakahalaga nito, napaka-importante nito. Gagawa ang Diyos through you. Gagawa ang Diyos through me. Gagawa ang Diyos through us, the church. And I love to hear that. And I am so engrossed and so sabihin po natin challenge na talaga ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan natin. And can you say amen to that? Amen? Naniniwala ako today, this morning, maiintindihan nyo ng gusto kung anong gusto ng Panginoon Diyos. Pinapakita ng ating lesson ngayon na maraming pagkakataon, nananalangin tayo, sa pananalangin natin, inaantay lang pala ng Diyos na tayo ang mag-declare. At papakita ko paano yun nangyayari, paano ito magaganap. At pag ito ay talagang galing sa puso mo, asahan mo, lahat ng pinangako ng Panginoon Diyos matutupad sa ating buhay. Balik po tayo sa original plan of God. Binigyan ng Diyos si Adan ng pamamahala dito sa lupa. Mababasa po ninyo ito sa unang aklat ng Biblia, the book of Genesis. Ang ibig kong sabihin, nung nilikha ng Lord si Adan saka si Eva, ay ibinigay ng God kay Adan ang pamamahala dito sa lupa. At subalit, hindi na po natin pala hahabain ito, nalaman ninyo ang kasaysayan na si Adan ay nadaya ng kaaway sa pamamagitan po ng ahas na nasa halamanan. Tapos 2,000 taon na nakakaraan, si Jesus namatay para sa ating lahat. Binabilis ko po yon dahil kasi nang nilikha ng Lord si Adan, ibinigay ng Diyos kay Adan ang pamamahala. You know that. Tapos maraming taon na nakaraan, nawala na ang pamamahala sa tao, nilikha naman ng Lord si Jesus, namatay si Jesus on the cross. At dahil kasi namatay si Kristo sa cross, ano nangyari? Binigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos pag tinanggap mo siya. At mula sa araw na yon, anumang nawala sa iyo na ibinigay kay Adan, ay ibinabalik muli ng Panginoon Diyos. Ano yon? Pinibigay ng Lord sa atin ng pamamahala. Or let me use the term sa wikang English ngayon, yung term na reigning, paghahari. Amen? At mula noong araw na yon, nang si Kristo ay mamatay, at sino mang lalaki at babae na tatanggap sa Kanya, ibinabalik sa iyo ng Lord ang pamamahala na ibinigay kay Adan.
Ang terminology nga lang natin na ginagamit ngayon ay walang iba kundi paghahari. Plus, binggitin ko pa ito para malaman mo na talagang ang pamamahala, ang paghahari dito sa lupa ay talaga ibinigay ng Diyos sa atin. Pagkatapos noon, hindi lamang yon ibinabalik ng Lord. Binibigyan pa lahat ng lalaki, lahat ng babae tumanggap kay Kristo ng power and authority. Mababasa natin sa Acts 1:8, pagkatapos sa Luke 10 verse 19. Ang pamamahala, ang paghahari, ang authority dito sa lupa. Plus, binigyan pa tayo ng Panginoon Diyos ng tinatawag nating pananampalataya na lumalago. Mababasa natin to sa Romans 12 verse 3 at mababasa mo to sa Luke chapter 17 verse 5. Binigyan ka ng Lord ng pananampalataya at ang nakakatuwa, yung pananampalataya na yan ay lumalago. At pag yan ay lumago, pwedeng ilagay ka doon sa tinatawag nating isama mo sarili mo doon sa binabanggit sa Hebrews 11. Dahil sa pananampalataya ng mga great men of God, katulad ni Enoch, siya ay na-rapture. Katulad ni Abraham, siya ay nagkaroon ng anak. Katulad ni Sarah, siya ay nagdalang tao. Katulad ng iba pang mga lalaki at babae na binabanggit doon dahil sa pananampalataya. Take note, pananampalataya na lumago. Hindi lamang yan, binigyan din tayo ng Panginoon ng Holy Spirit. At yung Holy Spirit na binigay sa iyo ay darating ka sa puntos ng iyong buhay na mararanasan mo, matatanggap mo yung first anointing saka second anointing. Binigyan din tayo ng Lord ng lahat ng kakailanganin natin. Saan? Sa buhay at sa kabanalan. 2 Peter 1:3. As His divine power has given to us what? All things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Take note, kapangyarihan pa ng Diyos ang magbibigay sa iyo o nagbigay na sa iyo tungkol sa buhay at tungkol sa kabanalan. Plus, sa susunod na talata, magugulat kayo, malalaman mo, bakit ito ibinigay sa iyo? Ibinigay ito sa iyo para makibahagi ka sa very nature of God. 2 Peter 1:4, by which we have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature of God. Praise God for that. Amen? Lumalabas noon ang dominion, ang paghari, ay binigay sa tao. Nag-umpisa kay Adan. Alam mo naman ang nangyari, nawala. Pagkatapos dumating ang Panginoon Jesucristo, mula na dumating ang Panginoon Jesucristo, mula ngayon, ang dominion ay nasa mga Kristiyano, sa mga believers, sa atin na kay Kristo. At dahil diyan, bibigyan ko kayo ng dalawang importanteng bagay na nais kong iyong pag-aralan at iyong mula sa araw na to ay huwag kakalimutan. Are you listening? Listen please. Number 1, pinapakita ng ating gagawing pag-aaral ngayon that God cannot do what He desires to do unless He does it through the church. Walang iba kundi tayo. Sa Tagalog, sabihin ko po sa inyo, ang Diyos ay hindi makakagawa malibang gumawa siya sa pamamagitan ng iglesia. Huwag niyo ma-misinterpret ang binabanggit ko ngayon. Hindi ko ibig sabihin that God is not powerful. God is all powerful. Ayaw niyang ma-violate yung batas na kanyang isinet noong araw. Na hindi siya gagawa, take note, God cannot do what He desires to do unless ikaw, ako, amen, ay gagawa sa pamamagitan noon. Number 2, bigay ko din po ito sa inyo. The action of heaven is governed by the action of the church. Ang pagkilos ng langit ay pinangungunahan ng pagkilos ng iglesia. Meaning, lumalabas, tayo muna ang kikilos bago ang Diyos ay kikilos. Dito lumalabas na hanggat hindi kikilos ang church at hindi gugustuhin ito ng church, hindi ho ito gagawin ng langit para sa atin. Now, balik po tayo sa Matthew 18:18. Tignan po ninyong mabuti ito. Not that heaven binds first, but that the church binds first. Hindi ang langit na nagtali muna. Kung hindi langit, ano? Kundi ang church muna. Tama po ba? Inuulit ko lamang po. Hindi ho ang heaven ang nagtali muna. Ang nagtatali ay alinsunod sa gugustuhin ng tao na nandito sa lupa. Pangalawa, ganun din po. Not that the heaven loses first, but the church loses first. Hindi ang langit ang nagkalag muna,
kundi langit, ano? Kundi ang church, believers muna ang nagtali. Tama? Lumalabas po mga kapatid, ulitin natin mabuti. Hanggat hindi ka kumikilos, hindi kikilos ang Diyos. That's what the Bible is telling us. Binigay na ng Lord ang pamamahala sa atin, tayo, ng mga mananampalataya ngayon. Kung gusto mong gumaling, gustuhin mo muna yan. Hanggat hindi mo ginugustong gumaling, hindi ka gagaling. Hanggat hindi mo ginugusto na ikaw ay lumakas, hindi ka lalakas. Ipinamahala ng Lord sa atin. Ito nga po yung binabanggit ko ngayon. Lumalabas na ang iglesia, ikaw, ang naunang nagtatali, saka lang nagtatali ang langit. Take note. Ilagay mo ito sa isip mo. Ang church o ikaw ang naunang nagkakalag, saka lang nagkakalag ang langit. Sa makatuwid, ang kilos ng langit ay pinangungunahan ng pagkilos mo na iglesia. Amen. Ito ay very, very powerful na katotohanan na kailangan mong malaman, matutunan, paniwalaan at i-exercise. Bibigyan ko kayo ng halimbawa para makita mo. At ito ho ay hindi po ako, ulitin ko, hindi po ako magsasawang ituro. Hindi po ako magsasawang magsabi. Katulad na lang po ng mga pinaranas ng Lord sa atin. Kaya pala ito ipinaranas ng Lord dahil kasi una, natutunan natin ang katuruang ito. Pangalawa, sinampalatayanan natin ang katuruang ito. At dahil natutunan natin, sinampalatayanan natin, ipinaranas ng Panginoon Diyos ang katotohanan ng mga salita niya ito. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Basahin natin ang Matthew 17, 9-11. Babasahin ko po sa Tagalog, habang nababasa niyo sa wika Ingles. At sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng mga lalaki, at ikaw ay lumabas, at lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa tuktok ng burol, na aking hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayon, ginawa ni Joshua, gaya ng sinabi ni Moises sa kanya, at lumaban kay Amalek. Si Moises at si Aaron at si Hur ay sumampa sa tuktok ng burol. Ano nangyari? Verse 11. At nangyari, pagka tinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananalo ang Israel. At pagka binababa niya ang kanyang kamay, nananaig si Amalek. Ayon sa istorya, mga kapatid, nang si Moises ay nasa ibabaw ng burol, kapag itinataas niya ang kanyang kamay, hawak-hawak ang tungkod, sila'y nananalo. Amen? Nagwawagi. Pero kapag naibababa niya ang kanyang kamay, si Amalek ang nagtatagumpay. Now listen to me, please. Pansinin po ninyo. Makinig po kayo mabuti. God has a will. It is our victory. At katulad po ng kasaysayan binasa natin, plano ng God, kalooban ng God na magtagumpay sino? Si Moises. May gusto siya. Magtagumpay si Moises. May plano siya. Magtagumpay si Moises. Mayroon siyang ibig ang pagtatagumpay ni Moises. O sabihin ko, personally, may plano siya ang pagtatagumpay mo. Amen? Ang ating pagtatagumpay, ang ating kagalingan, ang ating pag-asenso, tama po ba? Pero take note, according doon sa istorya na binasa natin, whatever God wills to do, if man does not will it, He will not do it. Napansin po ba ninyo na may plano ang God? May plano si Jesus, may plano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos sa atin. Anong gusto niya? Maraming gusto ang Lord. Pag binasa niyo ang Bible, meron siyang plano, gumaling ka. May plano ang Lord, lumakas ka. May plano ang Lord, magtagumpay ka. Amen? Pero hanggat hindi mo ginugusto ang plano ng Panginoon Diyos, hindi yun mangyayari. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Isang bulag lumapit kay Jesus, Luke 18, verse 41, mababasa natin, sinanong ni Kristo siya saying, "What do you want me to do for you?" Jesus said, Amen? Pero sinabi ng lalaki, "Lord, that I may receive my sight." Nakakita muli yung lalaki. Ganon din po ginawa ni Kristo kay James and John. Tinanong niya ang dalawang magkapatid na to sa Mark 10:36. And he said to them, "What do you want me to do for you?" Mababasa po niyo na sinabi ng dalawang lalaki, dalawang magkapatid, makaupo sa kanan, makaupo sa kaliwa, at yun ay nangyari sa kanila, although may sinabi si Kristo, pero tinanong ni Kristo sila kung anong gusto nila mangyari.
Mababasa din po natin, tinanong ni Jesus si Bartimaeus, Mark 10:51. Anong tinanong ni Jesus kay Bartimaeus? So Jesus answered and said to him, "What do you want me to do for you?" The blind man said to him, "Rabboni, that I may receive my sight." Kahit kagusto ni Lord gumaling, kung hindi mo to gusto, hindi ka gagaling. So in this part, sa message sa binabasa natin ngayon, at nakita natin na tinanong ni Jesus si Bartimaeus, kung tinatanong ka ng Lord ngayon, gusto mo ba talagang gumaling? I believe, normally sinasabi natin yes, pero talaga bang galing yan sa puso mo? Ulitin ko. Gusto ni God gumaling ka, pero hanggat hindi mo yan talaga ginugusto, hindi kikilos ang God. And please, don't get me wrong. Sasabihin ko po ito, we cannot make God do what He does not want to do. Hindi natin pwedeng pilitin ng Diyos na gawin ang hindi niya gustong mangyari. Kaya nga ngayon, kung ito ang ating binabanggit, ang kailangan mo ngayon, your job, your target, your mission today, is none other than know God's will. Sabi nga po sa Colossians 1 verse 9, "For this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding." We have the Bible, and the Bible was given to us by the Lord, at nandoon nakapaloob lahat ng kagustuhan ng ating Ama na nasa langit. Gusto ba niya tayong gumaling? Generally speaking, yes, I believe so. Katulad po ng ilang mga may karamdaman, sila nagkaroon ng sakit, pero alinsunod sa banal na kasulatan, kinuha ni Kristo ang ating karamdaman para tayo ay gumaling. Pag ginusto mong gumaling, hindi pwedeng hindi ka gagaling. Kung gusto mong lumakas, hindi pwedeng hindi ka lalakas. So ngayon, ikaw ang inaantay ng Lord. You may be praying today, pero sa totoo lang, manalangin ka, manampalataya ka. At sabihin mo, deep within your heart, "Lord, alam ko it is your will for me to be healed, and so I declare healing." Amen? When you declare healing, tinalian mo yung karamdaman na meron ka, kinalagan mo ang kagalingan mula sa langit para sa iyo. Kapatid, I assure you, hindi pwedeng hindi ka gagaling sa iyong karamdaman. Kaya natin binanggit kanina. Sino nagtatali? Una, tayo, tatalian ng langit. Ano tatalian mo? Yung karamdaman mo. Yung kamalasan sa buhay mo. Yung mga bagay na padala ng kalaban, talian mo. At sino makakalag ngayon ng mga bagay na gusto ng Panginoon Diyos? Kakalagan mo ang kagalingan, I release healing over my body, and so heaven will follow. Ulitin natin. Sino nagtatali? Ikaw. Sino nagkakalag? Ikaw. Anong kasunod? Ang langit. Tatalian kung anong tatalian mo. Ang langit kakalagan kung ano ang kakalagan mo. Amen? Pero nais kong ibigay itong pangatlong bagay na to para maintindihan mo. Bagamat ang langit ay sumusunod lamang sa gagawin mo, tapos ang langit ay talagang kung ano man ang sasabihin mo ngayon, gagawin niya. Pero number 3, please take note. But we can hinder Him from doing what He does wish to do. Tagalog, pwede nating hadlangan ang Diyos na gusto niya sa kanyang gagawin po. Balik po tayo kay Moises at sa Diyos. And listen please. In heaven, ang issue was decided by God. Sa langit, ang issue ay dinesisyon na ni God. But dito sa lupa, before men, it is decided by Moses. Dito sa lupa, si Moises ang nagdedesisyon. Ganito yon. Sa langit, gusto ng Diyos, magwaging Israel, tama. Kaya lang dito sa lupa, kung hindi itataas ni Moises ang kanyang tungkod, meaning kung hindi gagamitin ni Moises ang kanyang authority, kung hindi gagamitin ni Moises yung kanyang ipinagkaloob ng Lord sa kanya, Israel ay hindi mananalo, kundi bagkos matatalo. Lumalabas sa pinag-aaralan natin ngayon. Ang iglesia, tayo, the church, governs heaven. Ang church ang mamamahala sa langit. Ang church ang magsasabi sa langit. Ang church ang mag-uutos sa langit. Isang halimbawa, yung ginawa ni Moises na paghati sa dagat na pula, the Red Sea, na mababasa natin sa Matthew chapter 14, verses 13 up to verse 16. Basahin ko po muna sa Tagalog. Ang sabi po sa Tagalog, "At sinabi ni Moises sa bayan," verse 13 po yun, "Huwag kayong matakot
tumigil kayo. Tignan ninyo ang kaligtasan ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Sa susunod na talata po, talatang 15 hanggang 16. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit ka umiiyak sa akin? Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila ay magpatuloy na lumakad at itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hatiin mo at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. Talatang 21. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag. At ang dagat ay pinapaginto yung lupa at ang tubig ay nahawi. Now, lilinawin ko lang po mga kapatid. Lumapit si Moises kay God. Ang inaantay ni Moises ay hatiin ng Lord ang dagat. Pero ang inaantay ni God ay magsalita si Moises, itaas niya ang kanyang tungkod. Yung ibinigay sa kanya ay gamitin niya. At nung ginawa ni Moises ito, itinaas niya ang tungkod, doon kumilos ang langit. Gustong-gusto na ng Lord hatiin ang dagat. Pero hindi niya mahati ang dagat hanggat hindi nagsasalita si Moises. Gustong-gusto na ng Panginoon Diyos matagal kayong pagalingin. Gustong-gusto ng Panginoon Diyos na kayo ay makaranas ng mga kaginawan sa buhay na to. Pero hanggat hindi nyo ito sinasabi, hanggat hindi po ninyo ginagamit yung ibinigay ng Lord sa inyo, ano ba ibinigay ng Lord sa atin? Binigyan kanya ng authority, binigyan kanya ng kapangyarihan, binigyan kanya ng pananampalataya, at pag hindi mo ginamit yung mga ibinigay ng Lord sa iyo, hindi siya kikilos sa buhay mo. As far as the Bible is concerned, meron na kalooban ng Lord sa langit. Kagalingan mo. Pero hanggat di ka nagsasalita, hanggat di mo tinatalian ang karamdaman, hanggat hindi mo kinakalgan ang kagalingan, hindi yun darating sa iyo. Matagal nang gusto ng Panginoon Diyos pag ginawain ng buhay mo, pero hanggat di mo tinatalian ang kamalasan dumarating sa buhay mo, hanggat di mo kinakalagan ang binigay ng Lord sa iyo, nakaginawaan, hindi mo ito mararanasan. Now, mga kapatid, lilinawin ko lang. It does not imply that we can force God to do what He will not do. Not at all. Hindi ko ibig sabihin na pwede nating pilitin ng Diyos, pilipitin ang kamay ng Diyos para gawin niya ang isang bagay para sa atin. No, it's not. As far as the Bible is concerned, kaya nga maganda nagbabasa ka ng Biblia, makita mo ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, generally speaking, para sa atin, isa, maghari dito sa lupa. Sinabi niya yon. At kapag ikaw ay kiniloob ng Lord na maghari, meron siyang ibinigay sa atin, ang aantayin niya ay tayo. Amen. Tayo. Hanggat hindi mo ginugusto, yung gusto niya, na binababasa natin sa Biblia, hanggat hindi mo ginugusto, amen, hindi siya kikilos. Pero pagka ito'y ginusto mo na, at nagsalita ka, at ginamit mo yung ibinigay ng Diyos sa iyo, ulitin ko hindi mo siya pipilitin. Hindi mo pipilipitin ang kamay ng Panginoon Diyos. Kailangan lamang gustuin mo. Take note of that. Hindi mo siya pwedeng pilitin, hindi mo pipilipitin ang kanyang kamay na gawin ang isang bagay na hindi niya gusto. Amen? Pero hanggat di ka kumikilos, hindi siya kikilos. It simply means that we can command Him to do what He desires to do. Pwede natin siyang utusan, pwede natin siyang kausapin, na gawin niya ang isang bagay, at pagka ginawa mo yon, gagawin niya. Dahil gusto niya yon, at ginusto mo rin yon, gagawin niya. Pero pagka meron siyang hindi gusto, at pipilitin mo siyang gustuin, hindi po pwede. Therefore, kapatid, habang nakikinig ka sa akin, merong kalooban ang Panginoon Diyos. God has a will. Like our victory, will niya yon. Our success, will niya yon. Ang iyong healing, kalooban niya yon. Long life, kalooban niya yon. Amen. Take note of that. That is God's will. Malibang, meron siyang personal will sa iyo na iba. And I believe God will reveal that to you. Ulitin ko, merong will ang God sa atin. Number 2, He will not move or do it unless we move or tell Him to do it. Hindi siya kikilos, hindi siya gagawa, hanggat hindi mo sinasabi sa Kanyang kumilos o gumawa. Ganyan po ang ating Panginoon Diyos. Inaantay ka niya. Inaantay ako. Nasabihin mo kung anong gusto mong
gawin niya para sa iyo? Alinsunod sa kanyang kalooban. Number 3, it is therefore a must for us, for you, to know His will. Dapat alam natin ang kalooban niya, generally speaking. Number 1, alam ko, it's His will to heal you. Amen. It's His will for you to be victorious. It is His will, kapatid, na ikaw ay maghari dito sa lupa. Number 4, mga kapatid, I would like you to take note of this. And it is because we know God's will that we may say to Him, God, we want you to do this thing. We are determined that you do it. You cannot, but do it. I'm leaving this sa inyo, mga minamahal na kapatid sa Panginoon Diyos. And I'm believing in my heart na talagang ating Panginoon Diyos ay napakabuti sa ating lahat. As far as the Bible is concerned, ang alam ko, lahat-lahat ng pinababa niya dito sa lupa ay meron na siyang itinakda doon sa langit. Katulad na lang po ng tabernacle, sanctuary na pinagawa niya kay Moises. Anong sabi niya kay Moises? Exodus 25 verse 8, make me a sanctuary that I may dwell among you. Pagkatapos sa verse 9, sa katalatang 40, mababasa nyo, ang sabi ng God, siguraduhin ninyo na gawin ninyo ang tabernakulo ayon sa ipinakita ko sa inyo na nandoon na sa langit. Meaning, bago loobin ito ng Panginoon Diyos, meron tayong tinatawag na unang larawan na nasa langit. Mga kapatid, in heaven, maraming kalooban ng Panginoon Diyos. At yung ngayon ang ating dapat na gawin. Halongkatin natin, saliksikin natin, basahin natin sa Biblia ang maraming kalooban ng Panginoon Diyos. And I believe, God will allow you na maintindihan, makita ko ano ang mga kalooban. As far as the Bible is concerned, naniniwala akong it's God's will for us to be healed. Maliban na lang, merong ibang kalooban ng Lord sa iyo. Pero sa aking karanasan, na experience, ang dami kong karamdaman, alam ninyo yan. But I discovered na kalooban ng Lord na ako'y gumaling. At dahil kasi nalaman kong gusto ng Lord na ako'y gumaling, ginusto ko yon. Amen? I desire that according to His plan. At dahil kasi dinesire ko yon, tinuruan ako ng Lord, natalian ang karamdaman sa buhay ko, bagamat hindi po ito agad-agad na dumating, pero dahil sa pananampalataya na ibinigay niya sa akin, natalian ko ang dapat kong talian, at pagkatapos ito yung natutunan kong kalagan ang kagalingan na gusto niya para sa aking buhay. Isa lang po yan. At nakita kong totoo pala ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ang magtatali, tayo din ang magkakalag. Maliban dyan, meron pa siyang pinagawa sa akin, sa aking buhay, at naranasan ko na pagka ikaw pala'y nanampalataya sa salita niya. Amen. Nanampalataya ka sa kanyang kalooban, nanampalataya ka sa kanyang gusto. Hindi pwedeng hindi mo to maranasan sa iyong buhay. And please take note, maraming gustong gawin ang Diyos, o sabihin kong ang langit sa atin. Pero take note, hindi kikilos ang langit muna. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Hindi siya kikilos muna. Bakit? Inaantay ng langit ang iglesia, ikaw, yun ang ibig ko sabihin, na kumilos muna. Inaantay ng Diyos na mag-utos ka muna. Inaantay ng Diyos na magsalita ka muna. Saka lang kikilos ang langit sa iyo. Madaling sabi, inaantay ng Diyos na tayo makiisa sa Kanya, ang iglesia. Inaantay ng Diyos na utusan mo siya. Sabihin mo sa Kanya ang gusto ng nasa puso mo. At kung anong gusto mo, yun ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kaya nga habang nagbabasa tayo ng Biblia, nababasa natin, gusto ng Diyos tayong pagpalain. At pag yan ay ginusto mo na ikaw ay pagpalain, i-declare mo yan with your lips nang may kasamang pananampalataya. And you will see God doing His work. Hindi natin pwedeng utusan ng Diyos na gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Pero gustong-gusto niyang madinig sa iyo. Nasasabihin mo na naniniwala ka sa gusto niya. At pag sinabi mo to, hindi pwedeng hindi kikilos ang Diyos sa buhay na to. I pray to God na ma-discover mo to. This is something powerful. This is something wonderful. At naniniwala ako, makikita mo, mararanasan mo na ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. God bless us all. Tayo po lahat ay yumuko, tayo po manalangin, at nais kong gamitin itong pagkakataong ito para ipaalala sa atin na napakabuti ng ating Panginoon Diyos.
Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami ngayong umaga na itinuro mo sa amin ang napakahalagang mensaheng ito na binibigay mo sa amin. Matagal kami, Lord, nag-aantay na kumilos ka, samantalang ikaw pala nag-aantay sa amin na ideklara namin ang may pananampalataya ang lahat ng iyong kalooban. Salamat na niloob mo na kami gumaling. Gusto namin gumaling, Lord. Sa sino mang may mga karamdaman ngayon, inilalapit ko sila sa iyo. I pray na gustuhin mo na gumaling, manampalataya ka na gumaling, manampalataya ka sa sinabi ng Biblia that by His stripe, you are healed. I pray to Lord today na maintindihan ng mga mananampalataya na kami, nung kami tumanggap sa iyo, ay kami binago mo ng tunay. Hindi, Lord, babaguhin mo yung buhay namin, kundi yung aming dating pagkatao ay patay na. At binigyan mo kami, Lord, ng resurrection power. At mula doon, Father God, naniniwala kami na yung buhay mo na ibinigay mo sa amin mula sa araw na yon ang maghahari sa amin. And Father, thank you so much for this wonderful day. Thank you na nakita namin na ang buhay na ibinigay mo sa amin ay isang napakahalagang buhay, napaka-importanteng buhay, isang buhay na makapangyarihan. We give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po mga kapatid, magandang umaga sa inyo lahat at gusto ko din po palang gamitin itong pagkakataon to para batiin si Pastor Noel Diloy. Isa pong kapatid natin na inordain po natin maging pastor. Hindi lamang po pala kaarawan ngayon ni Pastor Tim, kaarawan din po pala ni Pastor Noel Diloy. Happy birthday, Pastor Noel. God bless you. Thank you, Pastor, for the word. And thank you, Lord, for that wonderful blessing and word that comes from you. Today po, before we end this worship service, I would like to pray for everyone. If you could stretch out your hands towards the screen. Father, maraming salamat po because throughout the next week that we will about to face, you are with us. Your presence is always with us, protecting us, guiding us, and leading us, Lord, in the right path. Father, I declare blessing. I declare, Lord God, let your face shine upon your people, on your children po, Panginoon, today and in the next days to come. Father, keep them from any evil, protect them from every work of the enemy, in the name of Jesus. Father, maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Thank you, church, and have a good afternoon. Hi, Kuya Tim. Happy birthday. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Happy birthday, Kuya Tim. Happy birthday. Happy birthday. And Happy birthday po. Happy Birthday. happy birthday po. Maligayang kaarawan. Happy birthday po. Thank you for all the love sa mga Bible studies and sa long kwentuhan. Ikaw po yung isa sa mga pinakaginamit ni Lord para matulungan po ako sa mga area ng life. With your life, for being a blessing to us, sa Joshua, for being my mentor sa mga Bible studies natin. And we are truly blessed na nakilala ka namin sa aming buhay. The Lord has been really using you to bring such great revelation for the both of us. I'm really very thankful kay Lord na ikaw yung binigay niyang leader sa amin sa church and ikaw yung naging kuya team namin. And maraming salamat na you're always there to teach us, to guide us sa aming Christian lives. Ang pray po na pasayahin ka pa ni Lord. And thank you po sa pagiging pastor and kuya po sa aming mga Joshua. Thank you for everything that you've done and you have taught and shared to us. And I hope that you will have a blessed birthday. Thank you for being an inspiration to us. Thank you for being a great mentor. And thank you po for the friendship. I hope you will enjoy your day. Nagpapasalamat po kami sa life niyo, kami pong Joshua. We are really blessed po and inspired po sa iyo. Lubos akong nagpapasalamat sa bawat espesyal na kaganapan ng aking buhay ay nandun ka at sinuportahan mo po ako. Katulad ng kasal namin ni Pinky at pagtatalaga kay Jansen. Truly, your life has been a blessing po sa akin personally. And hindi po ako magiging si MJ ngayon kung hindi po dahil sa tulong ninyo ni Ate Girl and ng whole GCOC family. Thank you for always being there. Kahit na ikaw lang po yung may kakayahan na mapaiyak po kami kahit wala akong gawin.
Thank you for being our Kuya team. And I pray that God will continuously bless you, give you all the desires of your heart, and naniniwala po ako na si Lord mas marami pa po siyang i-release and i-reveal na mas magagandang blessing pa po sa inyo. Maraming salamat Kuya, and I hope the Lord will bless you more, and maraming salamat Kuya, and happy birthday. Since it's your birthday, I would like to share po sa inyo my favorite verse, which is found po sa Ephesians 2 verse 10, Passion Translation. And it says here po na we have become His poetry, a recreated people that will fulfill the destiny He has given each of us. For we are joined to Jesus, the Anointed One. Even before we were born, God planned in advance our destiny and the good works we would do to fulfill it. So, Ninong, I believe po na sobrang dami pa pong blessings and good things na gagawin si Lord sa family nyo and sa inyo po. Happy birthday, Ninong. I love you and may the force be with you. Short message lang po to kasi 2 tao lang po yung kilala ko na magaling mag-long message. Una po, ikaw, Kuya Nim, and pangalawa po, ikaw pa rin po. Happy birthday! Enjoy your day! See you soon! God bless you always! Happy birthday! Maligayang kaarawan, Kuya. Thank you! Happy birthday! By the way po, ako po si Jerry. Thank you, Kuya Tin. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Kuya Tin! 3 hours later. My friends ba to, Kuya Tim?